hinamak na manugang. Kabanata 79. Tiningnan ni Alex Dixon ang tali ng mga perlas at naisip si Jane Lewes sa kanyang puso. Umiti siya at sinabing, sa tingin ko ay angkop na suotin niya ni Jane. Ang mga perlas ay may epekto sa pagpapatahimik ng isip. Hindi siya nakatulog ng maayos kamakailan lang. Nang marinig ni Albert Lewes na si Alex Dixon ay bumibili para kay Jane Lewes, may gusto siyang sabihin at mataktikang itikom ang kanyang bibig. Hindi mataas ang halaga ng kwintas na ito, kaya walang nagbid para dito. Akmang martilyo na ng auctioneer ang tunog, isang pamilyar na boses ng lalaki ang biglang sumigaw. 600,000. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon at tumingin sa gilid. Nakita ni Alex Dixon si Mark Lewes na nakatingin sa kanya ng peking ngiti. Si Mark Lewes ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Sorry, gusto ko rin itong kwintas. Malamig na napalingon si Alex Dixon at nagpatuloy sa pagbibid. 700,000. Sumunod si Mark Lewes sa likuran. 800,000. Hindi makaupo si Albert Lewes at mabilis na sinabi, wala nang bidding. Kalimutan mo na ito. Nagkibit-balikat si Alex Dixon kay Mark Lewes at hindi na tumawad. Ang halaga ng perlas na ito ay hindi hihigit sa 800,000. Higit pa rito, ang paglilipat na enerhiya sa perlas ay hindi sulit na hamanin ni Alex Dixon si Mark Lewes para dito. Tinanggap ni Mark Lewes ang perlas na pulse heiress at buong pagmamalaking umupo. Gusto ni Mark Lewes na hindi maligaya si Alex Dixon. Ang pinaka hindi nagkulang kay Mark Lewes ay pera. Upang mapagaan ang relasyon ni Mark Lewes at Treasure Pavilion, binigyan siya ng kanyang lola ng 10 milyong yuan. Paano magkakaroon ng kumpiyansa ang isang Alex Dixon na makipagkumpetensya sa kanya? Nang makitang hinahamon ni Mark Lewes si Alex Dixon, nakita rin sa mukha ni Master Yu ang isang ngiti. Siya mismo ang nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Mark Lewes. Na-overwhelm si Mark Lewes sa pabor. Dali-dali niyang kinuha ang tasa gamit ang dalawang kamay na mas lalo pang nakaramdam ng pagmamalaki sa kanyang puso. Napakabilis, ang ilan pang mga item ay na-auction. Ang sumunod ay isang semi-finished yellow jade embryo. Ang kalahati ng jade embryo na ito ay nakabalot sa bato, na nagpapakita na natural itong nabuo. Ang presyo ay 800,000. Ang natural na nabuong jade embryo ay naglalaman ng isang tiyak na halaga ng enerhiya. Napaisip si Alex Dixon sa sarili. Tamang-tama para sa Qin Gang na puno ng magic weapon ng evil warding, kaya agad niyang itinaas ang kanyang kamay. 900,000. Ngunit katatapos lang magsalita ni Alex Dixon, muling tumunog ang isang pamilyar na boses ng lalaki. 1,000,000. Napalingon si Alex Dixon at sinalubong ang mapanuksong tingin ni Mark Lewes. Bumaba ang tingin niya kay Alex Dixon. Bukod kay Meng Nooran, ang dalawa pang tao sa kwarto ay nakatitig kay Alex Dixon na may peking ngiti, lalo na si Master Yu. Puno ng pagmamataas at paghamak sa kanyang mga mata. Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Tila gusto siyang kalabanan ni Mark Lewes. Nanatiling kalmado si Alex Dixon at patuloy na itinaas ang kanyang mga baraha. 1.1 milyon. 120. Pagkaraan ng ilang beses, dumobol ang presyo ng Yellowfield Jade Embryo. Sa ilalim ng sadyang bid ni Mark Lewes, tumaas ito sa 2 milyon. Maaaring sabihin ng maraming tao na naruroon na sinasadya ni Mark Lewes si Alex Dixon. Orihinal na gustong pigilan ni Meng Nooran si Mark Lewes, ngunit nang makita niya si Qin Yuwei sa tabi ni Alex Dixon, inalis niya ang kanyang iniisip at nagkaroon ng maliit na ekspresyon sa kanyang mukha. Mahirap ang karakter ni Alex Dixon, kaya bakit kailangang makialam si Meng Nooran sa negosyo ng ibang tao? 2.4 milyon. Nagtaas ng kamay si Alex Dixon. 250. Tumalikod si Alex Dixon at inilahad ang kanyang mga kamay kay Mark Lewes. Naglagay siya ng peking ngiti at sinabing, itong piraso ng jade sa'yo na yan. Pagkasabi nun, umupo si Alex Dixon at tumigil sa pagbibid. Sandaling natigilan si Mark Lewes na nakakaramdam ng pagmamalaki sa sarili. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Inakala ni Mark Lewes na gusto siyang hamanin ni Alex Dixon, ngunit hindi niya inaasahan na susuko si Alex Dixon. Hindi napigilan ni Meng Nooran na sabihin, Mark Lewes, gumastos ka ng 2.5 milyon para magbid para sa piraso ng jade na ito. Hindi ba medyo hindi sulit?
Gaano man kahalaga ang piraso ng jadeite na ito, ang pinakamataas na halaga nito ay hindi lalampas sa 1.8 milyon. Ngayong gumastos na si Mark Lewis ng 2.5 milyon para dito, kahit isang bulag ay masasabi na ito ay isang kawalan. Nagbulungan ang mga tao. Paminsan-minsan, nagtawanan sila, tinatrato si Mark Lewis bilang isang tanga. May ngiti din sa mukha ang auctioneer. Hanggat maaari itong ibenta, mas mataas ang presyo, mas mabuti. Bumalik din sa katinuan si Mark Lewis at agad na nakaramdam ng hiya. Galit na galit siya, at nang lumingon siya at nakita ang mapanuksong tingin ni Alex Dixon, lalo na siyang nagalit. Hindi napigilan ni Mark Lewis na lumabas ng private room at pumunta kay Alex Dixon para tanungin siya. "Are you trying to mess with me?" Dahan-daang dinampot ni Alex Dixon ang biluwakan sa mesa, humigop at sinabing, "Walang pumilit sa iyo na magbid. Ikaw ang nagbid. Gusto mo bang bumalik sa iyong sinabi?" Malamig na sinabi ni Chin Yue, "Ito ang handa kang sumulong sa auction. Kung tumaya, dapat kang umamin ng pagkatalo. Kung hindi mo ito kayang bayaran, huwag kang sumama." Sa sobrang galit ni Mark Lewis ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Niloko talaga siya ni Alex Dixon kapag hindi niya pinapansin. Sinadya ni Alex Dixon si Mark Lewis na magbid ng 2.5 milyon. Ito ay malinaw na nanunuya kay Mark Lewis. Si Mark Lewis ay isang tanga. "Ikaw ay talagang mahusay." Itinuro ni Mark Lewis si Alex Dixon gamit ang kanyang daliri at galit na bumalik sa silid. Nagreklamo siya kay Wang Yifeng, "Bro-in-law, tingnan mo, sinasadya niya akong paglaruan." Napangiti si Wang Yifeng nang walang tigil. Hindi nais ni Wang Yifeng na makipag-usap kay Alex Dixon, at ayaw niyang pakialaman si Mark Lewis. Isang oras na ang lumipas, at ang auction ay matatapos na. Hindi napigilan ni Alex Dixon na mabigo. Bukod sa Purple Pearl at Yellow Field Jade na inagaw ni Mark Lewis, wala siyang nakitang potensyal na enerhiya. Parang ang Treasure Pavilion ay sadyang ganito. Ito ay isang hindi nararapat na reputasyon. Sa sandaling ito, itinulak ng ilang waiter ang kariton paakyat sa entablado ng hirap na hirap. May malaking bagay sa cart. Biglang napabuntong hininga si Alex Dixon at tumangala sa stage. Nadama ni Alex Dixon ang isang malakas na potensyal na enerhiya. Sa sandaling ito, si Master Yu, nasa isang pribadong silid sa tabi niya, ay nakaramdam din ng lakas. Nakatutok ang kanyang mga mata sa bagay na ito. Ito ang finale ng auction house na ito. Gayunpaman, nang makita ng karamihan ang finale, lahat sila ay nagsisiwalat ng mga hitsura ng pagkabigo. Dahil ang nakalagay sa kariton ay talagang isang malaking gula-gulanit na bahura na may kalakip na damong dagat at mga tuyong shell. Nagkaroon ng gulo ng talakayan sa ibaba ng entablado, ganap na hindi maintindihan kung bakit ituturing ng Treasure Pavilion ang batong ito bilang isang pressure item. Sa sandaling ito, umakyat ang Pavilion Master sa entablado at nagpaliwanag. Lahat, huminahon. Ito ang pinakamahalagang bagay sa yugtong ito. Ito ay isang natural na Tridecnidae. Ito ay natural na ipinanganak sa ilalim ng dagat. Pagkatapos masuri, ito ay lumago na ng 100 taon. Pagkatapos mamatay, ito ay nababad sa ilalim ng dagat para sa 1,000 taon. Ang natural na pattern ng swastika ay lumitaw sa kanyang shell. Ito ay tiyak na isang natatanging kayamanan. Pagkatapos sabihin niyon, inutusan ng Pavilion Master ang etiquette na binibini na panasan ang isang piraso para makita ng lahat. Tamang-tama, isang lugar na kasing laki ng palad ang nahayag sa shell. Ito ay isang transparent na gininto ang pula na kulay tulad ng amber, at may mga nakatagong pattern ng swastika dito. Napakaganda nito. This time, nagkagulo ang venue. Ang presyo ng Tridecnidae ay nasa gramo sa buong mundo, mula sa 30,000 hanggang 50,000. Higit pa rito, ang mga shell ay may habang buhay lamang na 20 hanggang 100 taon. Hindi naging madali para sa Tridecnidae na ito na lumaki hanggang 100 taong gulang. Ang mas bihira pa ay 1,000 taon na itong natutulog sa ilalim ng dagat. Ang kulay nito ay gininto ang pula at transparent. Mayroon ding natural na 10,000 character pattern, at sila ang nagtanong kayamanan ng Tridecnidae. Ang panimulang presyo ng Tridecnidae na ito ay 9 milyon. Nagsimulang magbid ang karamihan, at hindi nagtatagal, tumaas ang presyo sa 12 milyon. Maraming tao ang umatras, ngunit may mga tao pa rin na nagpumilit na magbid.
Sa sandaling ito, tumayo si Master Yu at malakas na sinabi, 15 milyon. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Master Yu at itinaas ang kanyang mga kamay sa lahat, at nakangiting sinabi, mga kaibigan, pumunta ako sa auction ngayon para sa Tridecne Day na ito. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataon at hayaan akong bumili nito. Mamaya, bibigyan bawat isa ko sa inyo ay isang peace talisman bilang tanda ng aking pagpapahalaga. Karamihan sa mga bisitang naruroon ay ang mga amo. Alam nila ang reputasyon ni Master Yu, kaya hindi sila naglakas loob na saktan siya. Kung nasaktan nila si Master Yu, gagawin niya ang lahat para magdulot ng kaguluhan sa iyong pamilya. Higit pa rito, binigyan sila ni Master Yu ng 200,000 yuan na halaga ng peace talismans. Hindi sila dumating ng walang kabuluhan. Kaya naman, bagaman maraming tao ang hindi nasisiyahan, pinili pa rin nilang tiisin ito. Bagamat ang Pavilion Master mula sa Treasure Pavilion ay nanatiling kalmado at nakolekta, hindi pa rin siya masaya sa kanyang puso. Sa orihinal, ang pinakatanyag na bidder ang mananalo sa auction, ngunit hindi ni Master Yu ang mga patakaran. Hindi malaking bagay na kumita ng mas kaunting pera, ngunit kapag kumalat ang balita, masisira ang reputasyon ng Treasure Pavilion. Gayunpaman, alam ng Pavilion Master na may kakayahan si Master Yu, kaya hindi siya naglakas loob na saktan siya, kaya sumuko na lang siya. Si Master Yu ay nasiyahan sa kanyang tagumpay. Tumalikod siya at itinaas ang karatula sa entablado, pinipigilan ang kanyang pananabik. Para sa kapakanan ng Tridecne Day na ito, hindi nagdalawang isip si Master Yu na sumakay ng eroplano papuntang Jinling. Pagkatapos ng ilang paikot-ikot, sa wakas ay nakuha na niya ang gusto niya. Ano ang 15 milyon lamang? Hanggat ang item ay nasa mga kamay ni Master Yu, tiyak na makikita siya ng malaking tubo. Nang magbid si Master Yu, walang nang ahas na magbid laban sa kanya. Sa sandaling ito, isang mahinahon na boses ang narinig. 30 million. Kabanata 80. Tahimik ang tunog ng paglabas nito sa venue. Sabay-sabay na bumaba ang tingin ng lahat sa bidder. Sabay-sabay silang nabigla sa kanilang mga puso. Ang taong pumasok sa line of sight nila ay isang binata lamang na nakasuot ng ordinaryong damit. Sa unang tingin, parang hindi siya ordinaryong tao, pero talagang naglakas loob siyang hamanin si Master Yu. Nakita siya ni Master Yu sa isang sulyap, at agad na nagdilim ang kanyang mukha. Ikaw na naman. Alex Dixon. Napatayo si Mark Lewis sa gulat at kinusot ang kanyang mga mata. Hindi inaasahan ni Qin Yue na biglang magbid si Alex Dixon. Natigilan siya. Si Albert Lewis ang unang bumalik sa kanyang katinoan. Dali-dali niya itong hinayla pabalik. Sabi niya, Alex, anong ginagawa mo? Bilisan mo, umupo ka. Dad, alam ko ang ginagawa ko. Napalingon si Alex Dixon at walang pakialam na sinabi. Muli niyang itinaas ang kanyang ulo, at napakalma ng kanyang mga mata. Alex Dixon, anong ibig mong sabihin? Gusto mong pagnakawan ang mga gamit ni Master Yu? Nagkusa si Mark Lewis na umatake muna. Agad niyang tanong sa malamig na boses. Umiti si Alex Dixon. Ito ang auction. Lahat ay pwedeng magbid para dito. Paano mo masasabing ninanakawan ko ang gamit ng iba? Don't tell me na matanda ka na, hindi mo pa alam ang rules. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang kinukutya si Mark Lewis, ngunit lihim ding kinutya ni Master Yu dahil sa pagkagambala sa merkado. Ang mga salitang ito ang eksaktong gusto ng Pavilion Master. Agad siyang ngumisi at sinabing, dahil may mga nagbibid, susundin namin ang pamamaraan. Malungkot ang mukha ni Master Yu. Parang owls ang mga mata niya habang nakatitig kay Alex Dixon. Siya ay may isang mahusay na reputasyon sa parehong dagat, at lahat ng naruroon ay iginagalang siya. Gayunpaman, ang batang ito ay labis na mayabang. Ilang beses na niyang ginulo ang mga plano niya, at nakakainis talaga. Gayunpaman, kahit na si Master Yu ay nagalit sa kanyang puso, pinanatili niya ang kanyang mga kilos sa panlabas, at nakangiting sinabi, Kaibigan, nagkaroon ka ng kaunting hindi pagkakaunawaan sa akin sa pintuan ngayon. Kung ginawa mo yan sa akin para sa maghiganti, humingi ako ng kaunting tawad sa iyo. Napakatuso ng kanyang mga salita. Hindi lamang niya itinaas ang kanyang posisyon at ipinakita ang kanyang poise, ngunit lihim din niyang kinutya si Alex Dixon sa ginawa nito upang magalit sa kanya. Ipinahiwatig din niya na napakaliit ni Alex Dixon. Nagkagulo ang mga tao.
Alam ng maraming tao ang tungkol sa hindi pagkakaunawaan ngayon, at pinaniwalaan nila ito. Si Alex Dixon ay nanatiling hindi natinag, at sinabing may mahinang ngiti, nakalimutan ko ang nangyari kanina. Hindi ko inaasahan na may magandang alaala si Master Yu at malinaw mo pa rin itong naaalala. Ang auction ay isang patas na kompetisyon, at ako nagustuhan ko ang Tridecnidae na ito. Hindi ito maituturing na paghihiganti. Kung hihilingin sa akin ni Master Yu na sumuko, hindi ba magiging unfair? Sinasalungat niya ito ng may katumbas na kalupitan, at kinukutsa pa niya si Master Yu dahil sa pagiging makitid ang isip. Ang ekspresyon ni Master Yu ay sobrang pangit. Hanggang ngayon, wala pang nang-ahas na kutsain siya ng ganito. Bukod dito, si Alex Dixon ay nasa 2 taong gulang lamang, at si Alex Dixon ay mas bata pa sa kanyang mga alagad. Nagsimula na ring mag-usap ang mga tao. Dahil mayroon ng mga taong hindi nasisiyahan sa inasal ng dakilang Panginoon, hindi na lamang sila ng ahas na magsalita. Masyadong tamad si Master Yu na panatilihin ang kanyang poise sa galit at puot. Malamig niyang sinabi, tama ka. Dahil ito ay isang patas na kompetisyon, kung gayon natural ang pinakamataas na bidder ang makakamit nito. Gusto kong makita kung gaano karaming yaman ang meron ka para sa Tridecnidae na ito. Pagkasabi niya nun, inangat niya ang ulo niya at sumigaw ng 50 milyon. Ang kanyang malakas at malinaw na boses ay naging dahilan upang muling maghiyawan ang buong audience. Sa orihinal, ang pagtaas ng bid ay 1 milyon sa bawat pagkakataon, ngunit sina Alex Dixon at Master Yu ay nagtaas ng bid ng 10 milyon, at ito ay patuloy na nagde-double. Ang bidding ay naging isang malaking sugal, at ang kapaligiran sa bulwagan ay mabilis na naging masigla. Ang mga patakaran ay napakasimple. Sino ang mas mayaman? Sino ang hari ng labanang ito? Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon habang nagsasalita si Alex Dixon ng malakas. 100 milyon. Nadouble muli ang bid. Kumulo ang atmosphere sa hall. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang presyo ng item na ito ay tumaas ng ilang beses. Masasabing ito ang focal point sa kasaysayan ng auction. Hindi napigilan ni Mark Lewis na sumigaw, Alex Dixon, stop bidding there. Tinanong kita kung may pera ka. What's wrong? Kilalang kilala mo siya. Umiling si Master Yu. Mark Lewis snorted disdainfully and said, he is matrilocal son-in-law of Lewis family. Alam ko kung gaano siya kalakas. Wala man lang trabaho. Umaasa siya sa asawa niya para suportahan siya. Paano siya may ganitong pera? Ganoon ba? Nagtaas ng kilay si Master Yu. Tila uminom siya ng pampakalma na pildoras at malamig na huminga. Binata, ipinapayo ko sa iyo na huwag masyadong agresibo. Kung hindi, ikaw ang magdurusa. Sa auction, kung hindi niya mababayaran ang mga binili niya, sisira na niya ang kontrata. Hindi lang niya ibinalik ang 1 milyong deposito na dati niyang binayaran, ngunit kailangan din niyang sagutin ang pananagutan sa paglabag sa kontrata. Medyo malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon. Umiti siya ng mapanukso kay Mark Lewis, saka lumingon at sinabi sa auctioneer. I'm sorry, ngayon lang ako tumawag ng 100 milyon. This price is wrong. At least alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo. Hindi mo kayang bayaran ang kahihinatnan ng paglabag sa kontrata. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Master Yu at ngumiti. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, narinig niya ang malinaw na boses ni Alex Dixon. Mali ang sinabi ko kanina lang. 150 milyon ang bid ko ngayon. Nagkagulo ang mga tao. Mayayamang tao. Mayaman talaga sila. Siya kaya ang nemesis ni Master Yu. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga mata ng lahat ay nakikipagkwentuhan kay Alex Dixon. Pagkabigla, paghanga, at pagtataka. Hindi pa rin nawawala ang ngiti ni Master Yu nang nanlamig ang buong katawan niya, na sinundan ng matinding galit. Hindi na niya napanatili ang kanyang poise at umungol na may madilim na mukha. Alex Dixon, stop what you have to do. Are you playing with the auction? Tumingon si Alex Dixon at ngumiti. Hindi lahat ay marunong magbiro. Isang please gesture ang ginawa niya at sinabing, I will give you a chance. I will let you increase the price once and I will continue increase the price. How about it? Pagkatapos sabihin iyon ni Alex Dixon, ngumiti siya sa Pavilion Master at sinabing, Pavilion Master, para mabilis makumplito ang auction, iminumungkahi kong taasan ang presyo ng 100 milyong oras bawat.
Kung hindi, magtataas ng presyo ng ilang milyon bawat oras. Ang oras ko ay mahalaga, wala akong oras na sayangin dito. Ang mga tao ay kumukulo. Maraming tao ang tumayo at iniunat ang kanilang mga leeg upang masaksihan ang hindi pa nagagawa eksenang ito. Natigilan si Qin Yue. Hindi siya makapagsalita. Nahulog si Albert Lewes sa sofa. Sa sobrang gulat niya ay tinakpan niya ang kanyang puso at patuloy na hinihingal. Naninigas ang mukha ni Master Yu. Sa panlabas, binibini siya ni Alex Dixon ng paraan, ngunit sa katunayan, pinapahiya niya siya. Ang presyo ay tumaas na sa 150 milyon. Kung tinaasan niya ang presyo ng ilang daan o 10 milyon, hindi ba't iyon ay katulad ng pag-aanunsyo sa mundo na siya, si Yu Jinghai, ay walang pera? Higit pa rito, iminungkahi na ni Alex Dixon ang pagtaas ng presyo ng 100 milyon sa bawat pagkakataon. Nasa dilema siya ngayon. Taasan niya ang presyo ng 100 milyon o susuko. Ang mga mata ng lahat ay nakikipagkwentuhan kay Master Yu. Gusto nilang makita kung paano niya ito hahaharap. Naging berde at puti ang mukha ni Master Yu. Pinigil niya ang galit at pinalambot ang tono. Pagkatapos, kinausap niya si Alex Dixon sa mahinang boses. Kaibigan, kung ngayon lang kita na-offend, wala akong balak gawin yon. Patawarin mo ako. Ngunit ang Tridec na day na ito ay kapaki-pakinabang sa akin, mabait ka at ibigay ito sa akin. Nagulat ang karamihan. Akala nila ay magagalit si Master Yu, ngunit hindi nila inaasahan na magmakaawa siya kay Alex Dixon. Nangangahulugan din ito na walang pera si Master Yu. Malumanay na sinabi ni Alex Dixon, paumanhin, mayroon din akong paggagamitan para dito, kaya hindi ko ito maibibigay sa iyo. Kung nag-alinlangan si Master Yu tungkol sa presyong ito, inangat niya ang ulo niya at sinabi sa auctioneer. Tapos magbibid ulit ako, 300 milyon. Kabanata 81. Natahimik ang auction hall. Natahimik ang buong guest sitting area. 300 milyon. Pati ang auctioneer ay natigilan. Ang kahoy na martilyo sa kanyang kamay ay nasuspine sa himpapawid at hindi maaaring mahulog. Suray-suray si Master Yu at bumagsak sa sulok ng mesa. Hindi niya maiwasang mapaupo. Umiti si Alex Dixon at sinabing, kung gayon ang presyong ito ay dapat magpahuli sa Master, tama ba? Pagkatapos ng maikling panahon ng katahimikan, isang malakas na hiyawan ang umalangaw sa venue. 300 milyon. Sa ganitong astronomical figure, sino ang makakapagtaas ng presyo? Sino ang maglalakas loob na magbid laban kay Alex Dixon? Ito ay tulad ng paghampas sa ulo ng isang stick, na nag-iiwan kay Master Yu na walang puwang upang lumaban. Wala man lang siyang tiwala na magbid. Sa sobrang takot ni Albert Lewes ay namutla ang kanyang mukha. Ni hindi siya makahinga. Nakahiga siya sa sofa, hindi makapagsalita. Kahit magtrabaho pa siya ng 10 taon habang buhay, hindi siya kikita ng 300 milyon. Nawala sa isip ang kanyang manugang. Nang makitang hindi na makahinga si Albert Lewes, mabilis na tinawag ni Qin Yue ang dalawang waiter para tulungan siyang makahinga. Sa presyong 300 milyon, matagumpay na binili ni Alex Dixon ang mga bearings. Galit na galit si Master Yu at umalis sa eksena, namumula ang mukha. Upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, hinanap ng Pavilion Master si Alex Dixon at gusto siyang ipaghain ng pagkain. Gayunpaman, tumanggi si Alex Dixon at umuwi kasama si Albert Lewes. Tumingin si Qin Yue sa kanyang likuran habang siya ay umalis at palihim na nakasimangot. Itong Alex Dixon ay ibang-iba sa ipinakita sa datos ng investigasyon. Hindi siya kasing inutil gaya ng nakikita niya, at hindi ito magandang bagay para sa kanya at kay Su Qingcheng. Sa daan, ipinaliwanag ni Alex Dixon kay Albert Lewes ang tungkol sa auction. Sinabi niya na ang 300 milyon ay ibinigay ng Qin family. Nag-aalala siyang baka matakot ang biyenan sa presyong ito. Pagka-uwi nila, sinamantala ni Alex Dixon ang pagkakataong umalis si Jane Lewes sa trabaho at nagsimulang mag-aral ng Tridec na day. Ang Tridec na day na ito ay kasing laki ng gulong, at ito ay nalinas na. Matapos itong pakinisin, nagpakita ito ng isang ginintuang pula na makinis na shell. Gumamit ng kaunting puwersa si Alex Dixon at hinati ito sa ilang piraso. Kumuha siya ng isa at tinignan. Oo naman, isang puting butil ang lumitaw sa makapal na shell. Ito ang asensya ng Tridec na day, ang Sea Pearl.
Ang Tridecnidae ay isa sa 7 Buddhist treasures. Tulad ng para sa clam pearl, ito ay puno ng masaganang pagtatayo ng enerhiya. Ang sea pearls ay pinalapot mula sa diwa ng dagat na hinihigop ng shellfish. Ang sea pearls ay ang pinakamahusay sa artifact forging. Ito ay napakabihirang. Ito rin ang dahilan kung bakit minamaliit ni Alex Dixon si Master Yu at nagpumilit na matalo si Master Yu. Natagpuan ni Alex Dixon ang kabuuang 3 sea pearls sa loob. Siya ay maaaring ituring na lubos na nasisiyahan. Marahil ay gusto ito ni Master Yu dahil sa mga artifact forging. Maaaring ibenta ang 1 sea pearl sa isang mataas na presyo na higit sa 100 milyong yuan sa black market. Kung ang sea pearl ay ginawang magic weapon, ang halaga ng sea pearl ay malamang natataas ng ilang beses. Kinuha ni Alex Dixon ang sarira at gumawa ng ilang mga galaw ng kamay upang ilabas ang Buddha Chi. Nang ang sea pearl ay nakipag-ugnayan kay Buddha Chi, ito ay namulat na may mahinang gintong liwanag, at napakabilis na hinigop ang Buddha Chi na nakatakas. Noon lamang kinuha ni Alex Dixon ang sea pearl at sinimulang puno ng magic weapon. Tulad ng para sa natitirang fragment ng Tridecnidae, isa rin itong high-grade artifact forging. Kumuha siya ng isang piraso at pinono ito sa shock talisman. Plano niyang ibigay ito kay Qin Gang. Mayroon pa ring ilang natitirang mga fragment ng Tridecnidae. Nakita ni Alex Dixon na maaga pa, kaya kinuha niya ang fragment ng Tridecnidae at sinimulan itong puno. Sinubukan niyang puno ang isang Thunder Order. Ang Thunder Order na ito ay isang mababang uri ng magic weapon, at pangunahing ginagamit para magpatawag ng kidlat at magpatawag ng ulan. Gayunpaman, idinagdag niya ang isang Sariras Buddha Chi sa Thunder Order, na nadouble ang epekto ng anting-anting. Maaari din itong gamitin upang paalisin ang mga multo at sugpuin ang kasamaan. Katatapos lang niyang kumpleto ang Thunder Order nang marinig niya ang kaguluhan sa ibaba. Bumalik na ang kanyang asawa. Nagmamadaling inilagay ni Alex Dixon ang natitirang Tridecnidae sa ilalim ng kanyang kama at kinuha ang bagong pinong sea pearls mula sa kanyang kwarto. Tumangala siya at nakita niya si Jane Lee West na nakatayo sa sala. Walang magawa ang ekspresyon niya habang may sinasabi sa kanyang biyenang si Helena. Lumapit si Alex Dixon at narinig niyang masayang sinabi ni Helena, "Jane, ang ganda talaga nitong bracelet mo. Isinuot ko ito para dumalo sa reunion. Pinupuri ito ng lahat. Ma, yung bracelet na binigay sa akin ni Alex. Bakit mo sinuot at hindi mo din sinabi? Hindi ko nahanap pagkatapos kong maligo kahapon. Akala ko nawala na ito." Walang magawang sabi ni Jane Lee West. Umirap si Helena. "I am your mother. So what if I wear your bracelet? I will wear it for few more days. May mukha na ako paglabas ko." Nang makitang nag-aaway ang mag-ina, dali-daling lumapit si Alex Dixon at pumagit na, "Jane, kung nagustuhan ni nanay ang bracelet na ito, ipaisuot muna sa kanya. Gumawa ako ng bagong bracelet at balak kong ibigay ito sa iyo." "Anong bracelet?" Hinawakan ito ni Helena na parang nakakita ng kayamanan. Ngunit nang makita niyang isang string lamang ng shell beads iyon ay agad niyang ipinasa kay Jane Lee West na malungkot. Ito na naman ang walang kwentang bagay. Kinuha ito ni Jane Lee West at natural na inilagay sa kamay niya. Tiningnan niya ito at sinabing, "Ikaw ang gumawa nito, tama?" "Oo." Tumango si Alex Dixon at sinabing, "Ang shell na bracelet na ito ay may epekto sa pagpapatahimik ng isip at pagtulong sa pagtulog. Maaari rin itong itakwil ang kasamaan. Kulang ang oras ngayon. Kaya naman ginawa kong magaspang. Kung may pagkakataon sa hinaharap, may gagawin pa akong mas maganda para sa iyo." Bago pa siya makatapos, ngumiti si Jane Lee West. "Salamat. Gustong-gusto ko. Buti naman nagustuhan mo." Nakahinga ng maluwag si Alex Dixon. Ang mga alahas na ibinigay niya kay Jane Lee West dati ay dumating, ngunit hindi gaanong nagsuot si Jane Lee West. Karaniwang gusto niya ang simpleng alahas at walang pakialam sa ginto at pilak na alahas. Masyado raw mahal ang mga alahas na iyon at masyadong kapansin-pansin ang suot niya. Sa kabaligtaran, ang kanyang biyenan na si Helena ang nagsuot ng mga ginto at pilak na alahas at araw-araw na nagpapakita sa harap ng kanyang mga nakatatandang kapatid na babae. Pero itong Tridecnidae bracelet, mukhang nagustuhan ni Jane Lee West. Galit na bumulong si Helena, "Hindi ito ginto o jade. Ito ay isang string lamang ng mga walang kwentang shell. Ano ang silbi?" Umiti si Alex Dixon at hindi nakipagtalo sa kanya.
Mabuti na lang at hindi niya ipinaalam kay Jane Lee West na ito ay mahalaga. Kung hindi, kung alam niyang bilyon-bilyon ang halaga ng magic weapon bracelet, malamang na hindi niya ito isusuot. Sa Hilton Hotel ng Jinling City, malungkot ang mukha ni Master Yu at hindi siya umimik. Ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa Jinling ay dahil sa Tridecnidae na ito. Kung may sea pearl sa loob nito, magagamit niya ito para mapuno ang isang magic weapon. Ang halaga nito ay hindi nasusukat. Gayunpaman, hindi rin siya sigurado kung mayroong sea pearl sa loob ng Tridecnidae. Kung hindi, tiyak na hahamunin niya si Alex Dixon hanggang sa huli. Sa silid, naroon din sina Wang Yefeng, Mark Lee West, at iba pa. Inangat ni Master Yu ang kanyang ulo at nagtanong, si Alex Dixon ay ang matrilocal son-in-law ng iyong Lee West family. Saan niya nakuha ang kanyang pera? Nang mabanggit ito, labis na nagalit si Mark Lee West. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ko rin inaasahan na ang isang walang kwentang taong tulad niya ay talagang magpapapaniwala sa kanya ng Chin family sa pamamagitan ng panloloko sa iba. Hinayaan pa nila siyang makita ang feng shui. Ang perang ito ay ibinigay sa kanya ng patriarch ng pamilya Qin, Qin Gang. Tingnan mo ang feng shui. Malungkot nang umiti si Master Yu at naglakad papunta sa pinto. Pupunta ako at tingnan kung anong feng shui ang ipinakita niya sa Qin family. Nang makitang nagagalit si Master Yu, mabilis siyang sinundan ni Mark Lee West na gustong samantalahin ang pagkakataong panuurin ang palabas. Sinundan din siya ni Wang Yifeng. Siya ay nagdusa ng husto noong nakaraang pagkakataon, kaya hindi siya nang ahas na labanan si Alex Dixon, ngunit nais din niyang makita si Alex Dixon na magdusa. Nang hapong iyon, nakaupo si Master Yu sa sala ng Qin residence, umiinom ng tsaa ng may kalmadong ekspresyon. Sikat na sikat ang Mysterious Divination Hall, at syempre, kilala ng Qin family si Master Yu. Lahat ng mga tao ng Qin family ay magalang na nakatayo sa gilid. Nakangiting sabi ni Qin Gang, hindi ko inaasahan na narito si Master Yu. Napakaswerte ko talaga. Maaari ko bang malaman kung bakit ka nandito? Si Master Yu ay humigop ng tsaa nang hindi nagmamadali, inilagay ang tasa sa mesa, at sinabing dahan-dahan. Kung hindi ako nagkakamali, ang Qin family ay nasa nakalipas na 2 taon. Noong nakaraang taon, dapat ay may kasama sa iyong pamilya sa isang madugong sakuna. Natatakot ako na ang isang tao sa iyong pamilya ay may masamang bagay. Para sa taong ito. Pagkasabi noon ay nagkunwari siyang misteryoso at tumingin sa paligid. Bamantong hininga siya at sinabing, ang swerte ng iyong pamilya ay natapos na. Kung magpapatuloy ito, ang iyong pamilya ay sasalot ng malas. Ang pamilya Qin ay masisira at ang iyong mga inapo ay mapuputol. Kabanata 82. Sa sandaling natapos ni Master Yu ang kanyang mga salita, namutla ang mukha ni Qin Gang. Mabilis niyang sinabing may paggalang, Master Yu, talagang karapat-dapat kang tawaging eksperto ng Mysterious Divination Hall. Talagang malas ang aming pamilya Qin. Takot na takot kami. Nagulat din ang mga tao ng Qin family. Talagang eksperto si Master Yu, at tama siya sa lahat ng bagay. Ang Qin Gang ay naiinip na naghihintay na sumagot si Alex Dixon. Ngayong personal na siyang binisita ni Master Yu, naramdaman ni Qin Gang na nakahanap siya ng nagililigtas buhay na straw. Nagmamadali siyang nagtanong, excuse me, Master Yu, mayroon ka bang paraan para malutas ang problemang ito? Siyempre may paraan ako. Mabagal na sabi ni Master Yu. Bigla siyang sumimangot at sinabing, ngunit sa palagay ko ay may magic spell na ginamit ng panloloko upang lituhin ang publiko. Sinira nito ang feng shui at pinabilis ang pagkasira ng Qin family. Natatakot ako na gusto pa rin niyang ipagpatuloy mo ito. Ito ay katawa-tawa. Ano? Panloloko. Natigilan si Qin Gang. Kamakailan, si Alex Dixon lamang ang nagpakita sa pamilya ng Qin ng feng shui. Lubos na nagtiwala si Qin Gang kay Alex Dixon. Mabilis niyang sinabi, mahusay na guro, mali ba ang nakita mo? Talagang may isang Master Dixon na tumulong sa akin na lutasin ang problema, ngunit napakabisa ng kanyang paraan. Talagang hindi ito panloloko. Malamig na tumikim si Master Yu, ang taong nagpapanggap sa misteryoso ay pinakamagaling na manlinlang ng mga ignorante. Kung maniniwala ka sa kanya, aalis na ako. Master Yu, tumigil ka. Natarante si Qin Gang at mabilis siyang pinigilan. Master, please enlighten me.
Ano ang mali sa pamamaraan ni Master Lin? Hindi man lang nagtaas ng ulo si Master Yu. Itinuro niya ang gitna ng bulwagan at sinabi, dalhan mo ako ng isang mangkok ng tubig. Mabilis na inutusan ni Qinggang ang isang tao na nagdadala ng isang mangkok ng tubig. Hinawakan ni Master Yu ang tubig at bumulong ng kung ano. Gumuhit siya ng ilang anting-anting sa ibabaw ng tubig at ipinitik ang tubig sa mga talukap ng mata ni Qinggang. Nang imulat pa lang ni Qin ang kanyang mga mata, takot na takot siya kaya tumindi ang kanyang balahibo. Mabilis siyang umatras. Master, ano ito? Nagulat si Qinggang nang makitang natatakpan ng kakaibang itim na usok ang kanyang bahay. Bukod dito, ang mga butil ng kulay abong kamatayan na si Qi ay lumabas din mula sa mga pinuno ng mga tao ng pamilya Qin. Bawat isa sa kanyang mga angkan ay may maputlang mukha, at sila ay parang isang grupo ng mga zombie. Binuksan ko ang iyong heavenly eye. Ang nakita mo ay si Yin Qi, at lahat ng miyembro ng iyong pamilya ay natakpan ng kamatayan Qi. Hindi sila mabubuhay ng matagal. Bahagyang bumuntong hininga si Master Yu. Sa sobrang takot ni Qinggang ay nahulog siya sa kanyang upuan at bumulong, ano ang dapat nating gawin? It's fine. It's fate that I came here today. Si Master Yu ay naglabas ng anting-anting at ibinigay ito sa isang Qin clansman. Agad, nakita ni Qinggang na ang peace talisman na ito ay nagbuga ng mahinang gintong liwanag. Ang kamatayan Qi sa itaas ng ulo ng clanman ay naging mas magaan din. Ikinaway ni Master Yu ang kanyang kamay sa harap ng Qinggang, at lahat ng nakita ng Qinggang ay agad na naglaho, bumalik sa orihinal nitong estado. Nababalot ng malamig na pawis ang katawan ni Qinggang, at nagmamadali siyang yumuko. Great Master is really a divine immortal. Great Master, please save my Qin family. Kahit gaano karaming pera ang halaga nito, handa akong bayaran ito. Ang pagliligtas sa buhay ng isang tao ay mas mabuti kaysa sa pagtatayo ng isang 7 palapag na pagoda. Pumunta ako ngayon para sa bagay na ito. Sabi ni Master Yu, pagkatapos ay kumuha ng 12 ng mga anting-anting na pangkaligtasan at ibinigay ang mga ito. Inutusan mo ang iyong mga angkan na dalhin sila sa iyo. Natural, ito ang magre-resolba sa iyong mga mata. May pasasalamat na kinuha ito ni Qinggang at nag-aalangan na sinabi, siguro kung gaano kalaki ang gusto ni Master. Ikinaway ni Master Yu ang kanyang kamay. Ang paglutas ng malas ay isang merito rin, hindi ako kukuha ng anuman. Gayunpaman, kung ang pandaraya ay muling kumakatok sa iyong pintuan at humiling sa iyo na gumastos ng malaking halaga para makabili ng mga sandatang mahika, hindi mo ito dapat kunin. Ang pinakamabigat na kahihinatnan ay ang lahat ng iyong mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Ang pinakamabigat na kahihinatnan ay ang pagkasira ng iyong pamilya. Dapat mong tandaan ito ng mabuti. Si Qin Aodong, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi napigil ang sabihin, pangalawa tiyo, nasabi ko na sinungaling si Alex Dixon. Kinuha niya ang pera sa pamilya namin at pumunta sa isang lugar para magsaya. Kailangan naming makuha ang ibalik niya pera, o kakasuhan natin siya ng panluloko. Tumahimik ka. Pinandilatan ni Qinggang si Qin Aodong, tumalikod at magalang na sinabi sa Master, salamat sa iyong paggabay, Master. Magpapansin ako. Makahulugang tumango si Master Yu, tumayo at umalis. Hinintay ni Qin Aodong si Master Yu na umalis, pagkatapos ay sinabi niya, ikalawang uncle, si Master Yu ay isang sikat na Great Master of Mysterious Divination Hall. Paano may kukumpara sa kanya ang isang manloloko na tulad ni Alex Dixon? Bukod, si Master Yu ay hindi tumanggap ng anuman, pera, ngunit maraming pera ang dinaya ni Alex Dixon mula sa aming pamilya. Nabalitaan ko na gumastos siya ng 300 milyon para magbid ng sirang shell. Isa itong panloloko. Si Qinggang ay tahimik, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa. Sa sandaling ito, pumasok si Wang Lizu mula sa labas ng pinto. Matandang Qin, hiniling sa akin ni Boss Dixon na bigyan ka ng isang bagay. Sinabi niya na ito ay isang magic weapon na pino para sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, iniabot ni Wang Lizu ang isang makinis na token. Ang token na ito ay manipis lamang at kasing laki lamang ng isang kahon ng posporo. Isinuot ito ng murang pulang lubid at eksaktong kapareho ng mga paninda na itinitinda sa mga street stalls sa mga tourist attraction. Itong sirang shell, baka binili sa stall.
Galit na galit si Chin Aodong at mariing sinabi, "Pangalawa tiyo, halika na at hanapin natin ngayon si Alex Dixon at ibalik ang pera." Pandaraya ng pera. Anong nangyayari? Nalilito si Wang Lisu. Mahabang kwento. May something sa bahay ngayon, sabi ni Chin Gang. "I'll tell you later." Pagkatapos paalisin si Wang Lisu, tinipon ni Chin Gang ang mga tao ng Chin family at sinabing may malungkot na mukha, ang bagay na ito ay may kinalaman sa buhay at kamatayan ng Chin family. Napakahalagang bagay. Pupunta ako kay Alex Dixon bukas at magtatanong isuot mo ang talisman of safety ni Master Yu at huwag basta-basta tanggalin. Oo. Pangalawang tiyo, gusto ko ring pumunta. Nagngagat ang ngipin ni Chin Aodong. Maraming problema ang idinulot sa akin ni Alex Dixon. Ngayong nahuli ko na ang kanyang kahinaan, kailangan kong baliin ang kanyang mga binti gamit ang sarili kong mga kamay. Sa iyo lang. Matatalo mo ba siya? Sumimangot si Chin Gang at sinabing, pero kung gusto mo talagang pumunta, magdala ka pa ng ilang bodyguards. Magtanong-tanong tungkol sa kinaroroonan ni Alex Dixon bukas, kung sakali. Pagkatapos sabihin niyon, huminto si Chin Gang at sumigaw, "Hindi ko hinihiling na dalhin mo ang mga tao para maghanap ng gulo kay Alex Dixon. Natatakot akong bugbugin ka ulit kung kumilos ka ng walang ingat." Natuwa si Chin Aodong at agad na nagsabi, "Naiintindihan." Malamig na sinabi ni Chin Gang, "Bagaman ang aking Chin family ay hindi isang pamilya, hindi nito pinapayagan ang iba na ibuli ako. Kung may nang-aapi sa akin, lalaban ako. Dapat kong imbestigahan ng mabuti ang bagay na ito. Kung gusto talaga ni Alex Dixon na maglaro mga panloloko sa akin, hindi ko siya mapapatawad." Kinagabihan, dumating si Alex Dixon para sunduin si Jane Lee West mula sa trabaho. Nang nagmamaneho si Alex Dixon, sinulyapan niya ang front passenger seat mula sa gilid ng kanyang mata. Si Jane Lee West ay naging abala sa buong araw. Hinihimas-himas niya ang kanyang mga templo gamit ang kanyang mga daliri, ngunit siya ay nasa mabuting kalooban. Nakasuot siya ng si pearl bracelet sa kanyang puting polso, na nagmistulang jade sa kanyang balat, at ang kanyang mga daliri ay parang spring onion. Ang epekto nitong si pearl at magic weapon ay talagang hindi pangkaraniwan. Umiti si Alex Dixon at tuluyang gumaan ang pakiramdam. Suot ni Jane Lee West ang mahalagang magic weapon na ito ay nagkakahalaga ng bilyon. Karaniwan, hindi mahirap para sa kanya na linisin ang kanyang isip, at maaari rin itong maprotektahan mula sa masasamang pag-atake. Ang mga ordinaryong masasamang bagay ay hindi man lang makalapit sa kanya. Bukod pa riyan, maaari rin itong iligtas ang kanyang buhay sa oras ng panganib. Pagdating niya sa bahay, nakatanggap si Alex Dixon ng tawag mula sa Treasure Pavilion Master. "Mr. Dixon, ang iilang dakilang master ng Black Sect ay magtitipon sa Forces Court bukas. Hiniling nila sa akin na imbitahan ka na sumama sa kanila. I wonder if you have time." Mga dakilang master ng Black Sect. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. "Hindi ako alagad ng Mystic Gate. Bakit nila ako inimbitahan?" Mapait na ngumiti ang Pavilion Master at sinabing, "Sa totoo lang, nag-set up si Master Yu ng isang handaan, ngunit hiniling niya sa akin na imbitahan ka. May utang ako sa kanya noon, kaya hindi ako makatanggi." Naintindihan naman ni Alex Dixon. Lumitaw na pala ang Pavilion Master sa paligid dahil si Master Yu ay nagmumuni-muni pa rin kay Alex Dixon. Hindi sa gusto ni Master Yu na imbitahan siya, ngunit gusto niyang samantalahin ang pagkakataong maghiganti. Ang dahilan kung bakit pumunta si Master Yu sa Jinling ay dahil sa Tridecne Day na ito. Ngayong inilayo na ito ni Alex Dixon sa kanya, paano ito magiging handang tanggapin ni Master Yu? Siguradong nag-iisip si Master Yu ng paraan para ibigay ni Alex Dixon ang Tridecne Day. Bumantong hininga ang Pavilion Master at sinabing, "Kung wala ka talagang oras, pupunta ako at tatanggihan ko siya. Libre ako." Sabi ni Alex Dixon, "Saan ba bukas? Tiyak na dadalo ako sa handaan sa oras." Gustong makita ni Alex Dixon kung ano ang kayang gawin nitong tinaguriang Yujinghai ng Mysterious Divination Hall. Kabanata 83. Kinabukasan, nagmaneho si Chin Yue para sunduin si Alex Dixon at pumunta sa Forces Building para dumalo sa handaan. Isa itong vacation park sa Wang family ng Jinling. Ito ay matatagpuan sa gilid ng bundok ng mga suburb at ang mga tanawin ay maganda. Nakatayo sa ibabaw nito, matatanaw ng isa ang buong lungsod.
Ang mga pavilion sa hardin ay itinayo lahat upang gayahin ang sinaunang arkitektura. Ang pamilya Wang ay gumastos ng higit sa 600 milyon para i-renovate ito, at ito ay karaniwang ginagamit upang tumanggap ng mga kilalang bisita o para mag-imbita ng mga kaibigan. Ito ay napaka-estilo. Dose-dosenang mga upuang kahoy na dilaw na peras ang inilagay sa labas ng pergola sa tabi ng lawa. Isang dosina o higit pang mga inimbitahang bisita ang naupo at nag-uusap sa isa't isa. Paminsan-minsan ay maririnig si Leicester. Nakita ng Pavilion Master mula sa Treasure Pavilion si Alex Dixon na naglalakad papasok. Agad itong tumayo at binati ito ng nakangiti. Hindi ko inaasahan na darating ka talaga. I'm really sorry. Nakangiting sabi ni Alex Dixon, nandito ako para saksihan ang kagandahan ng lahat ng mga dakilang masters. Ito ba yung nagbid ng 300 milyon para sa Treasure Tridecnidae sa auction? Nagtatakang tanong ng isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng mahabang damit. Umiti si Pavilion Master at nagpakilala, si Master Dixon. Ano yun? Master. Tumangala si Wang Kai mula sa karamihan at tumingin kay Alex Dixon ng may panghahamak. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, ngayon, ang pangalan ng isang master ay halos walang halaga. Kahit sinong tao ay maaaring tumawag sa kanilang sarili bilang isang master, ngunit ang isang tunay na master ay mananatiling mababang profile. Nang matapos siyang magsalita ay nakaramdam na rin ng awkward ang mga tao. Hindi dahil sa sadyang minamaliit siya ni Wang Kai. Totoong hindi matatawag na master si Alex Dixon anuman ang kanyang edad o ang kanyang pananamit at ugali. Halos lahat ng mga masters na naruroon ay mga sikat na figure sa mystic art realm. Kung tatawagan nila ang binatang ito na Master Dixon, marami sa mga taong naruroon ay hindi magiging masaya. Si Master Yu ay tumayo at sinabing may kalmadong ngiti, hindi mahalaga. Ang aming mahiwagang divination hall ay nagdaraos ng piging na ito dahil gusto naming magtipon kayong lahat. Kung sino ang tunay na Panginoon at kung sino ang nangingibabaw para sa katanyagan, natural na malalaman natin mamaya. May nakatagong kahulugan sa kanyang mga salita, na naging dahilan upang tumingin ng maraming tao kay Alex Dixon ng may higit na paghamak. Ang isang binata sa kanyang 20s ay maaari ding tawaging master. Katulad lang siguro ng sinabi ni Master Yu, isa siyang taong nanginginig para sa katanyagan at reputasyon. Ang lahat ay nagbubulungan, at lahat sila ay tumingin kay Alex Dixon na may hinala at pangungot siya sa kanilang mga mata. Maging si Qin Yue ay sumimangot. Pakiramdam niya ay sadyang minamaliit ni Master Yu si Alex Dixon. Gayunpaman, malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon. Pumunta siya sa upuan niya at umupo. Parang wala siyang narinig sa paligid. Nang makita ni Wang Kai ang kanyang kalmadong ekspresyon, malamig siyang ngumuso sa kanyang puso. Sa huling pagkakataong lumuhad siya sa pasukan ng Treasure Pavilion ng mahigit 4 na oras, lahat iyon ay salamat kay Alex Dixon na ito. Ngayon, nagpaplano si Master Yu na magdaos ng isang piging at aanyayahan ang kanyang kapwa dawis na pumunta. Nakaisip din siya ng isang plano, umaasang maipapatupad ito kasama ni Wang Yifeng. Gayunpaman, si Wang Yifeng ay may mga pag-aalinlangan sa kanyang puso, at hindi siya sumang-ayon dito. Nang malaman ni Wang Kai ang tungkol sa plano, ito ay dahil sa puot sa kanyang puso sa huling pagkakataon. Agad naman siyang pumayag at willing siyang i-sponsor ito. Gusto niyang maghiganti kay Alex Dixon at turuan siya ng leksyon. Hindi niya kayang harapin si Alex Dixon ng mag-isa, ngunit sa tulong ni Master Yu mula sa Mysterious Divination Hall, ang tagumpay ay nasa kanyang kamay. Nang makita ang Master ng Treasure Pavilion na itinuturo ng lahat ang kanilang mga daliri kay Alex Dixon, medyo nalungkot siya. Ang sabi niya, ang people of the Mystic Sect ay pinahahalagahan ang kalidad ng sining, hindi ang edad. Kung sino ang pinaka may kakayahan ay siya ang numero 1 ngayon. Sa sandaling hamina ang kanyang boses, ngumiti si Wang Kai at sinabi. In terms of art, I'm afraid na si Master Yu lang ang pwedeng maging number 1. Bagamat lahat ng magagaling na masters dito ay may kakayahan din, natatakot ako na wala pa silang kalahating kasing lakas ni Master Yu. Sa sandaling natapos ni Wang Kai ang kanyang mga salita, ito ay parang isang bato na tumatama sa 1,000 patong ng alon, na agad na umaakit sa kawalang kasiyahan ng maraming tao. May nagtanong agad, sinabi mo ang pagkakaiba sa sining, kung gayon paano natin matutukoy ang pagkakaiba ngayon?
Umiti si Wang Kai at sinabi, napakasimple ng mga patakaran. Alam ng lahat ng ating sining ay naglalaman ng 5 pintuan. Natukoy na ang kapalaran ng Mountain Physician. Maaari kang pumili ng mga sekta na magaling ka at pumili ng iyong mga kalaban na makakalaban. Maging mas formal, ang pondo ay itinataguyod ng aking Wang family. Bawat kompetisyon ay magkakaroon ng 5 milyong reward. Kung sino ang manalo ay kukuha ng 5 milyon, at ang matatalo ay magkakaroon din ng 5,000 bayad sa karwahe. Makatuwiran ang katotohanan ito, at maraming tao bilang pagsang-ayon. Karaniwan, ang mga tao sa Mystic Art Realm ay nagagawa ng kanilang sariling bagay, at hindi nila ipinapakita ang kanilang mga trump card ng ganoon kadali. Ngayon, ang mga dumating sa piging ay maaaring gumawa ng mga tao ng Mystic Art Realm. Kapag ang lahat ay nagtipon upang makipagkumpetensya, hindi lamang nila maiintindihan ang background ng lahat, makakakuha din sila ng gantimpala, na pumatay ng 2 ibon sa isang bato. Magiging ganito kaya ang pamilya Wang. Umisi si Alex Dixon. Pakiramdam niya ay hindi ganoon kadali ang handaan ngayon. Oo naman, pagkatapos magsalita ni Wang Kai. Muli niyang idiniin ang 2 kamay. Sinenyasan niya ang lahat na tumahimik at ngumiti. Tanging ang premyong pera. Marahil ay hindi magpapasigla sa sigla ng lahat. Walang sinumang madaling magbunyag ng kanilang trompeta. Kaya, para sa kapakanan ng patas, mayroong karagdagang kondisyon, maaaring alisin ng mananalo ang 5 milyong gantimpala, o kunin ang isang bagay na pag-aari ng natalo. At ang panghuling mananalo ay ang numero 1 master ng Mystic Art Realm ng Nangguang Region. Ito ang magiging People of the Mystic Sect sa Nangguang Region sa darating. Kakailanganin natin ang kanyang pahintulot para sa lahat ng major na kaganapan sa rehiyon. Pagkatapos niyang magsalita, tumahimik ang buong looban. Maya-maya, nag-iingat na naman ang lahat. Marami sa kanila ang nagpakita ng hindi nasisiyahang ekspresyon at nagsimulang mag-usap sa kanilang sarili. Paano kung piliin ng challenger ang kategoryang hindi magaling ang kalaban? Paano kung piliin ng challenger ang kategoryang hindi magaling ang kalaban? Sa rehiyon ng Nangguang, ang numero 1 ay ang Mystic Art Realm. Ito ang pagtatatag ng isang kapangyarihan. Hindi ba biro ito? Ang Mystic Art Realm sa Nangguang Region ay palaging isang malayang tao. Ngunit ngayon, kailangan nating makinig sa mga utos ng ibang tao. Ito ay katawa-tawa. Ang karamihan ay nag-uusap sa kanilang sarili. Walang nag-akala na ang tinatawag na daw discussion na piging na ito ay magiging isang hongmen banquet. Karaniwan, ang bawat isa ay kumilos sa kanilang sarili. Ngayon na kailangan nilang makinig sa iba, syempre ayaw nila. Sinabi ni Wang Kai, lahat, huminahon. Ito rin ay para sa kapakanan ng pag-unlad ng ating Mystic Art Realm. Noon, ang lahat ay nasa isang estado ng kawalan ng pagkakaisa, at ito ay hindi maginhawa para sa kanila na gumawa ng maraming bagay. Ngayon, lahat ay bubuo ng isang alyansa at pipili ng isang pinuno. Mula ngayon, tayo ay magkakaisa. Ito ay mas maginhawa at isa ring magandang bagay. Dahil tayo ay pipili ng pinuno, tayo ay tiyak na mangangailangan ng isang taong bihasa sa parehong bundok manggagamot at ang divination master para maging kwalipikadong maging pinuno. Ang mga hindi bihasa ay hindi maaaring maging pinuno. Nang sabihin niya ito, may ilang tumutol. Ngunit may ilan din na nagsimulang magplano. Pagkatapos ng lahat, ang mananalo ay maaaring makakuha ng isang bagay mula sa kanyang kalaban. Kung nakuha niya ang unang pwesto, magagawa niyang pamunuan ang buong Mystic Art World ng Nangguang. Ang tukso ng pera at kapangyarihan ay isang bagay na maaaring tanggihan ng ilang tao. Ang ilang mga tao ay tinukso sa lugar. Siyempre tumayo si Master Yu at sinabi, siyempre hindi namin pipilitin ang lahat. Kung may natatakot, maaari na silang umatras ngayon. Ngunit mula ngayon, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong sumali sa Mystic Alliance sa Nangguang. Hindi siya isasama rito. Sandaling nag-alinlangan ang lahat. Ito ay parehong pagkakataon at isang panganib. At saka, kung umatras sila sa kompetisyon ngayon, kung ang ibang tao ay sumali sa Mystic Alliance at hindi sila kasama sa kompetisyon, hindi ba sila mabubukod? Gayunpaman, mayroon ding 2 mahusay na master na pamitik sa kanilang mga manggas at umalis na may madilim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang natitirang mga tao ay nag-iisip sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging Alliance Master ay isang malaking tukso, at iniisip nilang lahat na hindi sila masama.
Umupo si Alex Dixon sa upuan at hindi umimik. Nakikita niya na ang layunin ng piging ngayon ay dahil gusto ni Master Yu na lumunin ang Mystic Art sa Nanguang Region at maging Alliance Chief. Matako talaga siya. Abangan ang susunod na kabanata.